Magandang araw mga katukaan. Siyempre nandito pa rin tayo sa kanilang manukan na Deviation Sons Game Farm dito sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Yung linyada na ipapakilala sa atin ni Sir Dante Hinlo. Okay, ito yung Dan Gray Roundhead na hanggang ngayon po maraming mga breeders, maraming mga nagsisimulang breeders na gustong gamitin ito para maging base bloodline nila at hanggang ngayon po ginagamit sa mabibigat na labanan. Ito yung Dan Gray Roundhead natin na Sir Jun, na-acquired namin ito nung nag-champion si Dan Gray ng international. Pinapunta kami ni Collector Jun Santiago, isang head ng NCAA. Pinapili niya kami ng manok na Dan Gray Roundhead. So nagustuhan ng father ko ito yung Dan Gray Roundhead at nakita ng father ko yung dalawang offspring ng Roundhead na yon na nakuha namin doon sa Lipa. Yung isa nun is straight comb, yung isa doon is P-comb. The marking of the straight comb is right out. The marking of the P-comb is right out, left in. So, binread ng father ko yon sa mga inahin namin dati na mga Budlats line at mga Roundhead line din ho. Nung na-breed namin yon, lumabas, maayos, gandang body configuration. Yun lang sabi ng iba, kung bata pa sila ilalaban, palang late maturing. But sa tingin namin, pag linaban mo ng stag, marami din ang nananalo sa kanila eh. So, pwede rin sila sa stag derby? Sa stag, oo. Sa stag dahil sa accurate. Sabi nga ng iba, yung manok daw natin dito sa Bacolod, sabi daw nila sa akin, anong hot session nila guys? Sabi ko hindi. They are roundhead to roundhead dito, yung ating breeding. So ito isang brood stag na Roundhead, Sir Jun, na pabalik-balik lang natin yung line breed nito ng atin na mga palahi. Minsan may lumalabas na straight comb, but ito yung mga Roundhead natin na Dan Gray is hindi ito light. They are wine red. Wine red. Kita mo meron white tail na kaunti at saka white feet na may mga guhit na pula dito sa paa ng manok natin. Mostly itong mga station nito mga to, sir, medium high. Yung nakita ko dito nung pag-breed namin nung una, medium high sila. So hanggang ngayon mini-maintain namin ng anak ko na si Paul na yun lang yung ayaw kong sobrang tangkad nila. Yun lang katamtaman at yung minsan may lumalabas na medyo matangkad pero walang problema kay they are designed for pwede mo mapalugon for the cock season. So isa ito sa mga signature bloodline natin dito sa farm dahil pag may dumating kaming bagong lahi na susubukan, ito talaga yung una-unang kinakabit namin, Sir Jun. So para kumbaga yung pinaka proven and tested na bloodline, yun yung ibubunggo nyo din sa mga bago para matest kung matutulungan nung bagong linyada yung existing natin. Tama yun, Sir Jun. Katulad yan, Sir Jun, meron tayong darating na mga, like for example, gusto ng anak ko ng mga sweaters, to blend them for the battle cross, biniblend ko dito. 3/4, 1/4, or minsan baliktarin ko, 3/4 sa sweater. Yun yung amin ngayon ni Paul na program, no? Kung doon naman sa mga hatches, doon ko naman tinatry dito at saka sa itim. Ko tinatry for the crosses purposes natin. But for the brood stags, for the material purposes, sila lang. Doon lang kami nagsiselection sa mga purong binibreed natin. Okay. Sir Dante, no? Bigyan mo naman ng tip yung mga katukaan natin kung gusto nilang mag-umpisa. Ano ba ang kailangan nilang isaalang-alang pagka magbe-breeding sila? Mga katukaan, doon po sa mga gustong mag-breed at saka nagbe-breeding na ngayon at saka gustong mag-infuse or makatulong sa mga bloodline ninyo, maghanap po kayo ng mga bloodline na maaasahan. Doon kayo makapili sa mga farm na meron silang mga bloodline, Sir Jun, na inaasahan din nila para doon masubukan. Kung makakuha kayo sa kanila, maka-acquire kayo at na-blend nyo sa inyo at mag-click, madali mo na ma-trace up.